Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa Banal Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tuwirang kawagasan ng pag-ibig niya'y hindi kukupas, hindi lilipas, hindi mamamatay. Ilan kaya sa mga anak niya na habang nabubuhay, ang pag-ibig sa kapwa niya ay di lilipas, hindi magwawakas, at di mamamatay habang siya'y naririto na nakikipanahan sa sanlibutan. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Marami ang maaring gawin ng tao para maglingkod sa kapwa niya. Marami ang magagawa ng tao para maipadama niya ang kahalagahan ng kapwa niya. Marami ang bawat araw may hinahanap sa kapwa-tao. Subalit, ang tunay na marapat na dapat ay matanggap, yaong hindi napapansin at di pinag-uukulan. Ang Ama ay wagas at tapat kailanman. Kanino mang anak niya ay hindi sumusuri ng kung ano iaalay sa kanya, ihahandog o isusulit, kundi bagkos ang maging tapat ka sa kanya at maging makatotohanan ka sa pagsambat pagkilala sa kanyang espiritu ay sapat ng makalugod sa pananaw niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Ginugunita ngayon ang kapistahan ni San Pablo. At sino pa po? Ni San Pedro. Ang dalawang naging lingkod sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Pedro ay nauna. Binahaging tuwiran, nakakilala kung ano ang susi ng kaharian. At nakasama ang isang Kristo na pumanaw. Hayagan at tuwirang nasilayan ng ginampanan. Ang mga narinig na salita ay tuwiran. Kung hihimay-himay-mayin o pagdidili-dilihin, tunay na kay sarap pakinggan. Subalit magkaiba dito kay Pablo. Itong si Pablo ay isang manunuligsa ng mga tagusunod ng Kristo na pinakikipaglaban ang katotohanan. Subalit, nang makadama at makakilala sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang pangalang Saulo, ay naging matapang din sa pakikibaka sa katotohanan. Ilan kaya ang tumutuligsa sa kapwa niya? Subalit nang makilalang tapat at totoo siya, ay sumang-ayon na ring makigawa, makitupad sa totoo.
at naipaglaban ang dapat ipaglaban. Ilan kaya ang matutulad kay San Pablo na sa una ay nais patayin ang mga naghahayag, nakikipaglaban ukol sa Kristong kanyang tinutuligsa. Subalit, sa pamamagitan ng pagpapakita ng liwanag at sambit na salitang tinig na kanyang narinig, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Nabuksan ang diwa, nagkabulag ang mata. Subalit, hindi patuloy na nabulag at nawala ng paningin, sapagkat ang nagpakilala sa kanyang tinig na tumawag ng Saulo, Saulo, siya rin ang nagbigay daan upang pagalingin ang matang nabulag. Kalinsabay na yon, nagliwanag at nabuksan ang diwa upang makilala at matutunan ang tunay na katotohanan. Kristo ang pangalan ng nagbukas ng diwa ng mga lagad na iniwan. Ilan kaya rin ang matutulad kay San Pedro na sa una ay tunay na pabago-bago ang isip, walang katapatan, bagamat nasumpungan, at sa pamamagitan ng Espiritu, siyang naghayag at nagbigay ng katotohanan, ang Kristo ay susi ng kaharian. Anak ng Diyos Ama, ibinaba upang maghayag ng tama't tumpak. At nang makilala ang kanyang kakulangan at pag-aalinlangan, sa pamamagitan ng salitang pinagtibay at pinatotohanan, Pedro, pakatandaan mo ito. Bago magtilaok ang manok sa madaling araw, 3 beses mo ako ipagkakailan. Dinadagukan ang sarili, nagpupuyos ang damdamin, sapagkat bakit niya ginanon ang kanyang Panginoon? Ilan kaya, mga mahal ko, nang magpakilala at madama ang Espiritu sa katawan sa pamamagitan ng pangalang Jesucristo, ay magpunyagi na tuwirang magbago at kaligtaan ang sarili at ipaglaban ang totoo na may Kristo sa buhay niya. Mga mahal, pagharian kayo, mapuspos kayo ng pangunawa. Sa gayon, mawawawa niyo ang gawain ito kung kanino nagmula. Sinong nagbalangkas? Sinong nagtindig? Sinong nagbuo? At sino ang sa inyo ay nagbigay paraan upang kayo'y makaparito? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, noon, ngayon at kailanman, Espiritu ng Ama ay di mamamatay. Kaya't ang sino mang kikilala sa hindi niya nakikita, subalit nakikipagtotoo sa larangan ng kabanalan, kakamtin niya ang adhika niyang makilala niyang lubos ang Diyos na sa kanya ay bumuhay na totoo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay magliwanag, ang may pandama ay makadama. Mga buhay ang inyong pananampalataya. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ganang pangalang kunching, walang masasambit sa inyo sa harapan. Walang magbibigay upang ito'y pag-aralan at isiwalat sa inyong lahat, maging sa ibang dako na may nakaririnig. Ganang pangalang kunching ay di kayo haharapin, di kayo paglilingkuran sa larangan ng kabanalan at panggagamot sa larangan ng katawang may karamdaman, maging sa inyong kaluluwang taglay. Kung kayo ay may pagninilay at tuwirang magsusuri na mainam, at kung nakabukas ang diwa nyo sa katotohanan, di man sambitin kung sinong sa inyo'y kausap at kaniin, mababatid nyo, mga mahal ko, na may Diyos kayo ng katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu sa tao'y nakikipag-ugnay, nagpapakilala
walang maliw ang pag-ibig ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, tinurang maliwanag, Kristo ang pangalan, Ephata, mga buksan kayo. Sinong tutulad sa salita ng Kristo? Sino ang tutulad sa gawa ng Kristo? Ganang pagkatao'y walang makakawangis ang gawa ng Kristo't Ama sa ibabaw ng mundo. Subalit, sino kang anak niyang nakikipagtotoo na di ang Espiritong magharit maging ganap sa iyo at do'y magpapatotoo ang nagawa ng Kristo sa pakikipagtapatan mo at pagiging marapat na anak mo, maaring di man lahat ay magawa mo. Subalit, may magagawa ka, angkop at naaayon sa mabuting layunin mo at adhikain mong mabuti sa mundo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Bawat araw, mayroon kayong dalahin sa buhay nyo. Hindi ito mapapara. Habang kayo'y nakikipanahan sa sandaigdigan, kayo'y makikibaka, kaya't magsilaban na tuwiran, bilang kayo'y anak na turingan. Habang ang iyong hiningay nadarama, nakaugnay sa iyong katawan, patotoo tao na may Diyos na Ama ka, na sa iyo ay bumuhay at nagpahirap. At tuwirang ika'y sinidlan ng buhay, upang kumilala na tuwiran, hanapin mo kanyang katwiran, kalooban niya'y damhin mong lubusan. Upang mapakilala niya na siya'y buhay, gawin mong marapat ng kabutihan. Ang siyang maghari at sa'yo'y mangibabaw, sa isipan ay maging sa'yo'y taglay, upang ang bawat isip na dumarata, gawing marapat na mabutihan. Kung ang amang tuwirang madarama sa buhay mong taglay, napahiram lamang. Kaya't halina kayo, tantuin ang saki inawi. Pahayag na sa akin ay sinasambi, na di lamang katauhan ang makaririnig, kundi sa pamamagitan ng Espiritu, kaugnay ng buhay ninyo tao. Kaya tamamang sa inyo'y nagmamasid, naririnig itong sa'ki binibigkas. Kaya't pasubali ko sa inyong lahat, magtanto't magnilay at magbulat. Anong dapat mong ikabahala? Anong dapat mong ikagali? Anong dapat mong ipagdamdam? Kung mayroon kang hindi nakakamtan, sumulang ka at magtibay kang ganap. Manahan ka, sama mo ng liwanag, tuklasin mo ang kanyang
kabutihan. Hanapin mo ang kanyang kabanalan. Damhin mo ang kanyang pagmamahal. Ika'y ganap na makakaramdam. Sa tuwirang nasa ko sa inyo'y laan, kaligtasan ng kaluluwa at katawan, yan ang pawang katotohanan, aking mga minamahal na nilalang. Na tuwirang sakit inaalaya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramaniyana, nekaramaniyana, nekaramaniyana. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Walang kapantay ang paghahari niya, walang kapantay ang gawa niya. Gaano ka man kagaling, gaano ka man katalino, tularan mo man ang gawa niya, nais mo mang matularan ito, hindi mo matutularan ang gawa niya. Mga nilikha sa lupa. Subalit ang lahat ng nilikha niya, maaari mong pagkuhanan ng mga bagay na gagawin mo kung may matalino kang kaisipan. Tulad ng halaman, maaari mong gamitin ang kanyang mga bulaklak para gawin mong magandang dekorasyon. Tulad ng puno na maaari mong ipanggatong ang natuyo. Tulad ng mga dahon na maaari mong sigaan upang magpausok sa iyong puno ng mangga at pamulaklakin siya. Lahat ng kanyang nilikha ay maaari mong kuhanin. Ikaw na may mata, may mga kamay, paa na masisigla. Ikaw na may isip na maaari mong gawin kung ano ang gusto mong gawin na gagamitin sa mga nilikha niya. Maaari kang kumuha ng tumubo lamang sa isang parang na halaman na nagbunga na hindi ka manghihingi kahit kanino, kundi maalala mong pasalamatan siya. Isang halaman na maaring gamot sa iyong karamdaman. Yaon ay kayang gawin ng tao. Subalit, ang wangisan mo't tularan, ang nilikha niyang halaman, hindi mo maaring tularan. Manapa, ang tinubo niyang halaman, kumuha ka ng may ugat at subukan mong magtubo kapag niloob niya tutubo. Ganyan ang Ama. Subalit ang kanyang kadakilaan, kabanalan, kabutihan, maaari mong tularan tao kapag ika'y sumunod, tumalima, gumusto, nagmahal, nagkatakot, at sa kanya'y ganap na tumanggap. Sapagkat ito ang kanyang layon, ang kanyang kabutihan at kabanalan ay maiangkop sa inyong lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaumbaga, walang bagay na natamo ang tao na ganang kanyang sarili. Lahat ng nakamta ng tao ay ganang pahiram lamang, maging buhay mo. Kaya't isulit mo ito. Gawin mong malinis sa pananaw ng Ama. Kilalanin mo siya at gagawin kanyang malinis at mapaghaharian ka ng Espiritu niya. Mga mahal, walang hindi nagkasala, walang taong banal. Subalit ang nagkasala ay maaring magsisi at ang marumi, maaari niyang linisan. Pakatandaan ninyo, may wakas ang buhay. May hangganan ang buhay. At ang pinaghahandaan sa inyo ng Espiritu ng Ama ay ang kawakasan. Kung hanggang saan kayo nabubuhay sa kaibabawan ng lupa, yaong wakas na isusulit na ninyo ang hihiwalay na kaluluwa sa kanya magtungo
at huwag kung saan dako na mawawalay sa Kanya, sapagkat siya ay Ama mong tunay, totoong wagas, tapat kung sa iyo ay lumingap. Mahal na mahal ko kayo. Makamtan mo man baga ang lahat ng pinangarap mo, kung ang nagbigay sa pangarap mo ay wala sa iyo. Maligaya at masaya ka ba? Mga mahal, may kulang. Kaya't kung siya ang maaapuhap ninyo, sa pag-apuhap niya rin sa inyo, padarama niya ang kasiyahang totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nagkaramanihan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kaya humango po tayo mula kay Mateo. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. O isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi nyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay pahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Kay palad nitong Pedro, masasambit ng tao, sapagkat nabatid niya ang kaharian ng langit. Tama ka dyan, anak ng Ama. Subalit kung ano ang nabatid nitong Pedro, maaring mabatid mo rin sa panahon mo, sapagkat kung papaano nakabatid itong Pedro, ay di ganang tawang nagturo, kundi ganang Espiritu. Kaya't ang sumusunod at tumatalima sa kalooban ng Ama, ang Espiritu niyang magtuturo ng lahat ng nararapat at karapat-dapat na patungkol sa kabutihan at kabanalan upang anumang ginawa mo dito na pinagbawal mo, pagbabawal din sa langit. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Ama, nagagawa niyang tupdi ng kalooban niya nang dahil nadama niya ang Espiritong buhay na mula sa Kanya. Mga mahal, anak ka ba ng Ama? Hindi lamang si Pedro ang anak niya. Hindi lamang si Pedro ang alagad ng Kristo. Ikaw din sa panahon mo ay maaring maging alagad ka kung susunod ka sa kalooban ng ginawa ng Kristo. Kung tatalima ka sa kagustuhang ginawa ng Kristo na bahagi ng Ama upang imulat at ibigay sa iyo ang pagiging marapat mo bilang isang Kristiyano. Sapagkat ang nagtindig ng iglesia noon, nagtitindig ng iglesia ngayon, at magtitindig sa mga daratal pang panahon, sapagkat ang iglesia at ulo ng iglesia, puno ng iglesia, ay walang kamatayan. Pangalang Jesucristo, kilalanin mo at tanggapin tao, magiging tunay na anak ka ng anak na natatawag ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga,
lahat ng tao may karapatan na tumawag sa Ama, kilalanin siya, sapagkat kayo'y anak na turingan. Kaya lamang may pasubali ang sumusunod sa kalooban niya, mapaghaharian ng Espiritu niya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't kung nais mo na kilalaning lubos siya, ang di mo nakikitang Espiritu, ay tanggapin mo tao. Tanggapin mo ang mabuti at mabubuti. Bubuti. Magiging mabuti ka sa pananaw ng Ama mo. Kilalanin mo ang Espiritu kung ano ang gawa. Huwag lamang pagtanggap mo sa Espiritong sinasabi. Sapagkat ang Espiritu ay dalawang kaugnay. Isang mabuti at isang masama. Kung mabuti pawa, 100% ang wika nga sa Ama nagmula. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Maaari ngang sabihin ng tao, marami ang nagdudunong-dunungan sa panahon ngayon. Marami rin ang nagkukunwang alagad o pastol. Subalit, ang Ama'y di mo malilinlang at madadaya. Kaya, kung sino ang totoo, batid niya, at kung sinong hindi, mananagot sa kanya. Kaya ikaw tao, totoo ka ba? Sumulong ka. Huwag katakutan ng kapwa mo kung mabuti gawa mo. Ano man ang iparatang at bibintang sa iyo, ang katotohanan ay taglayin mo, sapagkat ang katotohanan ang marapat na mabuhay sa tao. Kaya, ikaw ba ay hindi totoo sa pananaw ng kapwa mo? Subalit, batid mo, ginagawa mo, at kilala mo, pinaglilingkuran mo. Gawin mong marapat ang tapang ay sumigi ka, tulad nitong Pedro at Pablo. Ipagbunyag mo, ipaghayag mo, ipakipaglaban mo ang totoo na may Diyos ka, na may Kristo ka, na may Espiritu ka, na mula sa isa, Diyos Ama, na tanging pinagmulan sa naging 3 persona sa pangalang Jesucristo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Bakit nga ba ang tao kapag may sinasabi ang kapwa-tao niya naiinis siya? Maiinis siya. Alam niyo po, ano man ang sabihin ng kapwa-tao niyo, kung makatotohanan kayo, tatawanan niyo lang ito. Sapagkat alam ng Ama mo ang nagpapakatotoo at nagkukunwaring tao. Kaya, ikaw ba'y anak niya na nakikipagtotoo? Ano man ang iparatang ibintang sa'yo ng kapwa mo, sabi nga, ignore mo lang ito. Buhay ba ang Ama? Hindi baling sabihin kang ignoranting tao o mangmang na tao. Sapagkat sa kamangmangan walang naluloko. Kung ang kamangmangan mo ay pansanlibutan. Sa Ama na may matalino ka, ang Ama kakampi mo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Marami ang nagmamaang-maangan, subalit sa Ama, di mo siya malilinlang. Kaya sulong, tupdin mo ang marapat, gawin mo ang dapat kung ikaw ay nakasumpong sa tunay na liwanag. Ipaglaban mo ang marapat mong karapatan sapagkat ikay anak din ng Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, naglingkod ka ba? Hindi ka tinanggap ng iba't pinagtiwalaan? Hindi ka pinaniniwalaan? Kung ang Amang nagtitiwala sa iyo, sumulong ka tao. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Lamang kung pinapalipit mo ang banal na aral para lamang mahayag at matanyag ang pangalan mo, matakot ka sapagkat may gantito sa Ama. At yan ang pawang katotohanan
Kung ang pasubali katapatan ng taglay mo, ang Ama pinangangalandakan mo at pinagbubunyi mo, lumaban ka. Siya'y matapang sa totoo, kaya't ang katotohanan din ay kakamtin mo sa pakikipag-totoo mo sa Kanya. Mga mahal, mananampalataya ba kayo ng Kristo? Huwag niyong ikahiya ang katotohanan. Ipaglaban niyo kanino man, sapagkat isa lang ang Diyos na buhay. Yaw na yang Amang walang hanggan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sa mayaman, sa matatalino, kung ikay mangmang at mahirap, wala kang laban. Subalit sa larangan ng kabanalan, hindi pinag-uusapan ng katalinuhan at kayamanan, kaya't ang Ama ang sa iyo'y hanapin, ikaw ay Kanyang gagabayan. Kaya wag mo ikatwiran, mahirap ka lang, hindi ka makapaglilingkod. Mangmang ka, hindi ka makapaglilingkod. Kung ang Ama ang kumikilos sa buhay mo at siyang nangunguna sa iyo, walang mangmang na anak siya. Walang matalino sa ibabaw ng mundo, kundi sa utak na taglay na pahiram ng Ama. Kaya kung tunay kang anak, di mo katatakutan ang matatalinong tao. Sapagkat ang pinaglalaban mo hindi pang lupa, kundi pang kabanalan at kaligtasan ng kaluluwa. Kaya't kung totoo ka naman bilang anak ng Ama na nakikipaglaban, hindi mo kukondenahan ang kapwa mo na nakikiisa sa mabuti at gumagawa ng mabuti. Sapagkat alam mo, lahat ng pawang mabuti sa kanya nagmula at lahat ng gumagawa ng tama, siya rin ang may kaloob. Kaya kung nasa tama at pawang tama ka, anak niya, sumigi ka, lumaban ka tulad nitong San Pablo at San Pedro. Mahal na mahal ko kayo, sapagkat ang Ama ay buhay na buhay. Di pa tapos. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Totoo po bang siya'y mabuti? Totoo po ba siya'y anak ng Ama? Kaya pakinggan nyo kapag nakipaglaban ka sa katotohanan kung paano kikilos ang Espiritu ng Ama. Ang may pandinig ay makarinig. Humango tayo sa mga gawa ng mga apostol. Nang mga panahon ding iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y kinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinidakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tig-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na pinapanalangin ng iglesia. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap kay Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. Bumangon ka dali, wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay, magbigkis ka't magsuot ng panyapa. Sabi ng anghel, gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, magbalabal ka't sumunod sa akin. Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal ng labasan patungo sa lungsod.
Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat." Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Nang mapag-isip-isip niya ito, nagtungo siya sa bahay ni Marcos, ni Maryang ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming kapatid ang nagkakatipon doon at nananalangin. Si Pedro ay kumatok sa pinto. Lumapit naman ang isang utusang dalaga na ang pangalay Rode. Tiningnan niya kung sino iyon. Nakilala niya ang tinig ni Pedro. At dahil sa laki ng tuwa, ay hindi nakuhang buksan ang pinto. Sa halip, tumakbo pa siyang papasok at ibinalitang nasa pintuan si Pedro. "Nahihibang ka ba?" sabi nila. Ngunit ipinilit niyang naroon nga, kaya't ang sabi nila, "Baka anghel niya iyon." Patuloy namang tumutuktok si Pedro, binuksan nila ang pinto. Nang makita nila si Pedro, hindi sila makapaniwala. Sininyasan sila nito at tumahimik, saka isinalaysay kung paano siya inilabas ng Panginoon sa bilangguan. "Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid," sabi niya. Pagkatapos, umalis siya at nagtungo sa ibang lugar. Kinaumagahan, gulong-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro. Hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ipinahanap siya ni Herodes at nang hindi matagpuan ay pinisiyasat ang mga bantay at pinapatay. Pagkatapos, bumaba si Herodes sa Cesarea, buhat sa Judea at nanatili roon. Maliwanag ang nakikipagtotoo. Totoo ang Diyos niya. Ang nagiging tapat, tapat ang Diyos niya. Ang gumawa ng tumpak, Ama kapanalig niya. Ang gumawa ng kalooban niya, kalooban niya magkahari. Kaya't may magagawa siya sa oras ng kagipitan. Di kanya iiwanan, siya'y buhay na sa iyo'y nakatunghay, may kaparaanan siyang ganap na gagawin kanino mang kanyang tunay na anak. Kaya mga anak niya, wala bang kabuluhan ang paggawa ng mabuti? Hindi ka ba makikinabang sa pakikibaka mo ng katotohanan at pakikipaglaban ng kanyang kabanalan? O taong may takot at duwag, hindi kanya anak. Kaya ikay magpakatapang sa katotohanan, hindi ka pababayaan. Espiritu'y buhay kailanpaman. Sumainyo ang kapayapaan, kaya kung tuwiran mong nakilala ang Ama mo, hindi manghihina ang loob mo sa kapwa mo tao, kundi habang ikay kinukutya at minahamak, tumatapang ang loob mo, sapagkat Ama mo ay siyang nasumpungan at nadama mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, kapwa mo lamang tao na may kamatayan ang humahatol, humuhusga sa iyo. Subalit ang bumuhay sa iyo, anumang oras may magagawa sa iyo tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't huwag ipagmagaling ng tao ang kakayahan at kapangyarihan niya. Kapag ginusto ng Ama, may magaganap sa kanya. Pakinggan nyo ang naganap kay Herodes. Matagal nang galit si Herodes sa mga taga-Tiro at sa mga taga-Sidon. Kaya't napagkasunduan nilang lumapit sa kanya at nakiusap sila kay Blasto ng mayordomo ng hari na sila'y samahan upang makipag-ayos, sapagkat nanggagaling sa lupain ng hari ang kinabubuhay ng kanilang bayan. Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, lumuklok sa trono at nagtalumpati.
at sumigaw ang bayan. Isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. Noon di sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos. Siya'y inuod hanggang sa mamatay. Buhay ba ang Ama? Yan ang taong nagmamaang-maangan. Nasusuri ng Ama kaloob-looban. Sambitin mo man sa kapwa mo, ikay totoo, ikay mabuti, ikay marapat. Kung sa pananaw ng Ama di ka tumpak, may takdang araw ka para gawin ang kaparusahan. Nek karameneya hanam. Nek karameneya hanam. Nek karameneya hanam. Kaya totoo ka ba? Sulong may Ama ka. O tao, ganang pagkatao, di nyo maririnig ang sinambit ko. Ganang katauhan, walang talinong gawin sambitin ito sa inyo. Ganang di nyo nasisilayan ang nag-atas ay narito upang lukuban ang pagkatao, gawing matapang para sa inyo. Kaya nga, may binabalangkas ka bang di tama sa kapwa mo? Natutulog ka pa lang kung ano-ano na iniisip mo sa kapwa mo tao. Baka ang utak mo ay pasabugin ng Ama mo. Komatos ang taglay mo. Tao, mahal ko kayo. Ang nagbabalangkas ng mabuti, ang Ama mo ay nakasisilay sa iyo. At ang bumubuti sa pananaw niya, nagagawad niyang kabutihan na marapat igawad upang malugod at magalak kanyang anak. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, ang babae lampa, maiksi ang sukat, subalit ang naghayag ay malapad na ganap. Hindi ninyo kayang sukatin ang malabay na pakpak, maging sino ka man, anak na nilalang. Sapagkat di nyo makikita at di nyo nakikita, may bisig kayo, may bisig din ako. Subalit ang bisig nyo'y masusukat ko, ang bisig ko'y di nyo makikita. Taong may mata, subalit kung ang damdamin mo'y wala sa Ama, di mo maarok matatalos, malilirip ang tinuran ko. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ano nga ang laban sa inyo ng tao? Lalo't higit kung walang magagawa ito. Subalit ang nasa matwid at makatotohanan, may sandigang bato na walang katibagan. Mahal na mahal ko kayo. Kung ang bundok ay natitibag, kung ang dagat ay nahahawi, tao, maaring hawiin, hatiin ang isip mo. Kung nagpapakatotoo, gawing mabuti ng Ama, lahat para sa iyo. Sapagkat walang mabuti na hindi nakinabang, walang masama sa buong panahon ay magtatagumpay. Walang malilihim, magpakailanman. Kaya mapapalad ang nakikipagtotoo at naging ganap sa pananaw ng Ama. Siya'y gawin ninyong kalasan, muog at tanggulan, kayo'y magagalang. Mapapalad ang nakikiisa sa hindi niya nakikita, subalit nagpapakabuti at nagbibigay patotoo na ang Ama mo'y buhay at di patay, sapagkat ang Ama mo ay Ama ng sandaigdigan. Maging kaharian na walang malay ang mga nakatahan sa kalupaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Alam niyo po, hindi pala ang tulog ang nakapagpapasigla at bitamina. Hindi pala ang pagkain na masasarap na mabitamina ang nakapagpapalusog ng katawan. Hindi pala ang mga vitamins ang nagbibigay ng bitamina sa balangkas na katawan.
Ang tunay pala na nagpapalakas, nagpapasigla, nagbibigay bitamina sa buo mong katawan at kaluluwa, Espiritu ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, anumang uri ng vitamin mula A hanggang C, hanggang K, hanggang 12, vitamin 12 pa. Kung araw-araw galit ang puso mo, may pagdaramdam, may pag-iisip kang masama sa kapwa mo, di ka tatalaban. Kaya dapat ikaw ay maging matapang, huwag sa pagkikipaglaban sa kapwa mo nilalang na walang laban, kundi sa pakikipaglaban sa kabanalan. Ama ang iyong tanggulan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama, mga mahal? Kaya nga, maligaya ka ba? Liligaya ka pa kapag patuloy mong dinama ang Ama. Buhay ba ang Diyos? Sinungaling ang tao na lingkod ng Diyos na sinasabi niya, ni minsan di siya nalungkot, ni minsan di siya nag-isip, ni minsan di na siya natakot, ni minsan na hindi na siya nag-alala. Ikaw ba si Kristo? Si Kristo nga nagsabing, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Ikaw pa? Kaya mayabang ka pag sinabi mong hindi ka nalungkot, di ka nag-isip, di ka nag-alala, at di ka rin nagalit. Subalit, lahat ng ito bilang pagkatao mo, may papatay ng hindi magharit mangibabaw. Kaya't huwag mong kalilimutan ang tinanggap mong banal na Espiritu. Upang ito ang humawi sa isip mo at di tumago sa puso mo, manuod sa kalamnan mo at mabuo ang galit mo sa kapwa mo. Hahadlangan ito, papatayin ito, namumuo pa lang sa pag-iisip mo, hahawiin na ng Diyos mo kung ang Espiritu niya ay nasa sayo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, huwag mo sabihin, ay, naka-espiritu naman ako, kaya hindi na ako gugutumin, hindi na ako kakain. Buhay ka pa bilang tao. At naghahari pa ang pagkatao mo at di pwedeng espiritu ka na buong maghapon at magdamag. Kristo ka na. Banal ka na. Dapat wala ka na sa lupa. Hindi ka na tao niyan. Kaya kapag nasa pagkatao ka, pag sumakitan mo, pagpilitan mong sarili mo, magsumikap ka na huwag manaig mabuhay ang damdamin at isipan mong tao. Sapagkat kung sinasabi mo'y mabuti, subalit may inisip kang masama sa kapwa mo, sinungaling ka. Buhay pa ang Ama! Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan, pawang katotohanan, ang nais ng Ama, magpakatotoo ang bawat anak niya. Aminin mo ang kahinaan mo, aminin mo kamalian mo, aminin mo pagkakasala mo, sapagkat ika'y tao. Kung kilala mo ang Ama mo, bibigay niya sa iyo ang marapat at totoo upang lahat ng para sa kanya ay mabuting makikita na ikaw na nakikipagtotoo ang sayo'y ipahiram, hindi ibigay, sapagkat lahat ay pahiram. Buhay ba ang Ama? Kaya habang nabubuhay ka sa lupa, pahiram lamang ang kanyang Espiritong banal upang paghariin ka at pagharian ka habang nabubuhay. Kung tinanggap mo, kung tatanggapin mo, kung magiging kalugod-lugod ka sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, malungkot ka ba? Bakit? May Diyos ka. Maaring patayin ang lungkot mo at buhayin ang galak mo. May nararamdaman ka ba? Bakit? Ba't matitigib ka ng takot, hinanakit, pagdaramdam? May Diyos ka, di baga? Ipaknit mo sa isip mo. Pag sumakitan mong itapon ito at manaig ang banal na salita niya, nang sa gayon, ang bawat nararamdaman mo, magpasalamat ka sa Kanya sapagkat ito'y pagtitibay niya para ikaw na anak niya ay makakilalang lubos sa hiwaga
niyang magagawa sa iyo. Kaya kapag nakita niya ang katapatan mo, anak ko, kung ang ulan, pagdakay na'y daratal ko, masingkad man, matingkad man, at ang araw ay init na init ang iyong nararamdaman. Ang iyo pa kayang nararamdaman sa katawan, ang di ko maibigay, ang maparam. O tao, lahat lingkod, hindi lingkod, mamamatay. Kaya wag mo sabihin, lingkod ka, ba't ka nagkasakit? Sapagkat walang ligtas sa karamdaman. Lahat ng tao, mamamatay. Lahat ng tao, may paraan, may dahilan ang kamatayan. Ang mahalaga, mamatay kang hindi makasalanan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Ang mamatay ka, na naisuko mo ang sarili mo. Di mo man maisuko kayamanan mo, ang sarili mo, isuko mo. Para sa gayon, mapagharian ang katawang lupa mo. Mahal na mahal ko kayo. At yan, ang mga nakibaka sa kabanalan, may isinuko, may tinalikdan, may iniwanan. Sapagkat kung ganang pagkatao mo pa rin, kailan may di ka makakasadyan. Sapagkat babalik-balikan mo ang iyong buhay bilang ikay tao. Balikan natin. Sumunod ka kay Kristo. Pagkatapos magtatanong ka, umango tayo mula kay Lucas. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May